Sobrang toxic sobrang toxic ng kinalalagyan ko by that time. Wala akong personal na pagkakakilala at karanasan sa Panginoon. Kaya rin ako walang takot gawin yung mga kasalanan ginagawa ko sa buhay. Hindi man lang niya nakita yung anak namin. 3 weeks na lang eh. Paano haharapin ang bukas sa gitna ng mga pinagdaraan ng hamon? Alamin yan dito sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia this second week of 2024. As you are back to your daily routine, may the peace of God be always with you, whatever challenges you have to face. Kaya nating harapin ang lahat ng may kasiyahan dahil hindi tayo nag-iisa. Nariyan ang ating mapagmahal na Diyos na ating gabay. Sometimes in the midst of trials, we're so pressed down that we cannot see a way out. We seem to have reached a breaking point as we see no end in sight. Yun bang pag natulog ka, ayaw mo nang gumising para harapin ang bukas? Have you ever experienced that, Felicie? Siguro minsan, when you have, let's say, an argument with someone you love, Alam ko na kung sino. Hindi. Actually, hindi nga eh. Basta, I once had an argument with a family member over the phone. Okay. So, parang right after the call, there's so many things going on in your mind na sometimes you cannot do anything about it, So talagang kausap ko na lang si God kasi parang, and then sometimes you get to think na parang I don't want to wake up na. Parang I don't want to face it anymore, di ba? Parang ganon. So minsan ganon. But because we have God, Amen. We have someone to run to. Amen. Ikaw naman, Mari. Yeah, I'm sure. I don't remember any in particular, pero absolutely, for sure. Yung problema ko pa is I tend to overthink stuff, So, mas lalong nakakabigat sa damdamin, And I tend to worry a lot about these things that hindi ko makontrol. So, again, like you said, but God. When God came into my life, things changed. Not that I stopped worrying about things completely, but it's because especially if your relationship with God is deep enough na you can trust Him. Kahit anong haharapin mo, He'll be there for you. Amen. What about you, kapatid? Have you ever been in a situation where you felt you have reached a breaking point? Paano kayo nakawala sa ganoon sitwasyon? I-share niyo yan sa ating mga viewers upang makapagbigay kayo ng inspirasyon at pag-asa sa kanila. Mag-log on lamang sa ating website, cbnasia.org/mediacenter. Gamitin ang hashtag TSCA, paano haharapin ang bukas. Sa una nating kwento, dahil sa paghihiwalay ng mga magulang, naligaw sa tamang landas si Bridget. She entered into relationships with 2 different men that only led her to a miserable life. Paano niya haharapin ang bukas sa kanyang sitwasyon? Panuorin natin ang kwento. Pag nakakainom si Papa kasi, may tendency na napagbubuhatan niya kami ng kamay, hindi niya na nakokontrol yung sarili niya. So, siguro doon nag-start yung lumayo yung loob namin sa kanya. Bata pa lamang ay napagkaitan na ng pagmamahal ng isang ama si Bridget. Bagamat mayroon siyang mabuting ina, hindi maibigay ang hinahanap na pagmamahal at kalinga dahil nagtatrabaho ito sa Saudi Arabia. Si Mama kasi, siya yung provider namin. So, nasa abroad siya. So, may mga instances talaga na hindi niya rin siya alam na nangyayari sa amin. Di rin naman kami pala sumbong. Kalaunan ay nauwi sa hiwalayan ang kanyang mga magulang. Bagamat nakakadalo na sa Kristiyanong simbahan noon si Bridget, mababaw ang naging pagkakakilala niya sa Diyos. Kaya habang lumalaki, pilit na hinanap ni Bridget ang makapupuno sa nadaramang kakulangan. Actually, parang mas excited pa akong humanap ng partner kasi gusto kong maranasan yung sinasabi nilang pagmamahal ng opposite sex. So, ayun. Taong 2012, nakapagtrabaho siya sa Iraq at nakatagpo ng pag-ibig sa isang lalaking may asawa. Parang siguro masyado lang akong nakling sa
fantasy ko na magkaroon ng boyfriend. Kaya talagang kumapit ako kahit alam kong mali. Niloloko ko pa yung sarili ko na siguro yun nga, may reason kung bakit kami nag-meet. Pero habang tumatagal ang kanilang relasyon, lalo lamang siyang nahihirapan. Sobrang toxic Sobrang toxic na kung kinalalagyan ko by that time. Nag-ano na rin ako nandun ako sa state na parang ayoko na, pero hindi ako makawala. Alam mo yung maawa ka na lang sa sarili mo na nangyari sa'yo. Nakapagtapos ka naman, ganyan. Talagang parang hiyang-hiya talaga ako. Siyempre, hindi na makapuri-puri yung gano'n na set up. Kahit sabihin mo, masaya ka, pero nakakasira ka naman. Sa kawalan ng pag-asa, tinangkana niyang magpakamatay. Pero naisalba ang kanyang buhay. Matapos ang 3 taon, natuldukan din ang relasyon ni Bridget sa nobyong may pamilya. Ngunit panibagong hamon ang hinarap niya nang madiagnose naman ng lung cancer ang kanyang ama sa Pilipinas. Naging daan na iyon para magkaayos ang kanyang mga magulang. Pero taong 2016, pumanaw ang kanyang ama sa sakit. Muling gumuho ang mundo ni Bridget. Minsan pa niyang isinugal ang puso sa isang lalaking nakilala sa Iraq. By that time, yun nga, dahil nga naging malungkot ako, gusto ko ng company. Pero knowing na alam ko na, again, he's not a believer, I even again fooled myself na, siguro ako yung magiging way para makakilala siya kay Jesus, ganyan. Sa matinding uhaw sa pag-ibig, humantong ang kanilang relasyon sa sexual immorality. Hanggang isang araw, naanyayahan si Bridget na dumalo sa Kristiyanong pagtitipon sa Iraq, bagay na kanyang pinaunlakan. Nung nag-church kami, alala ko pa yung ng head pastor, tumutukoy siya sa sexual immorality. Talagang na-convict ako doon. Doon naranasan ni Bridget ang pag-ibig ng Diyos na pumawi sa lahat ng kanyang kasalanan. Tinanggap niya ang kapatawaran ng Panginoon ng may pagsisisi at pagpasyang mamuhay sa kabanalan. Tinapos ni Bridget ang relasyon sa nobyo at piniling magbabad sa presensya ng Diyos kasama ang mga kapatid sa pananampalataya. Talaga yung church yung naging takbuhan ko noon. Talagang nililid nila ako sa scripture and doon na-highlight si God, why He deserves all glory and honor and praise. Kasi tanging siya lang yung makakapagpaligtas sa atin. Ngayon ay aktibong naglilingkod si Bridget sa Diyos bilang worship leader sa kanilang simbahan sa Iraq. Bagamat masalimuot ang buhay na tinahak ni Bridget, nangyari pa rin ang magandang plano ng Diyos para sa kanya. Nung talaga nakilala ko na si God, doon na-feel yung longing ko sa Ama. He's our Creator. Kumbaga, He is the only one that is good and He desires good for us. Doon ko talaga nakita yung genuine love na hinahanap ko. Amen and amen. Hanap tayo ng hanap kung saan-saan tayo tumitingin. Ayan lang pala si Lord the whole time is waiting with His arms wide open saying, anak, tama na. Just come home. Your search ends with me. Amen. Diba? Amen. Alam po ninyo, when we surrender our will to God, we stop searching for things that will make us, or we think will make us happy or complete. Surrendering to God is relinquishing our control, plans, and wisdom to Him. Even our Lord Jesus Christ, a few hours before He was arrested to be crucified, said, Father, if you are willing, remove this cup from me, yet not my will, but yours be done. But let me add to that, Felici. Jesus knew, as He was praying those words, what He was about to endure. Yes. He knew that He was going to go to the cross. He knew He was going to be beaten up and tortured and really horribly abused. And yet, He said, Father, not my will, but yours. It is also when we surrender to the will of God that we find His good purpose and plan for our lives. Nakita nating nangyari yan sa buhay ni Bridget. Nang tanggapin niya ang Panginoon sa kanyang buhay at sumuko sa kalooban ng Diyos, nakita niya
ang napakagandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ngayon ay nagagamit niya ang lahat ng naranasan niya sa buhay upang magbigay pag-asa sa mga taong dumaraan sa katulad ng kanyang pinagdaanan. Kapatid, God is inviting you to surrender all your concerns, all aspects of your life to His will. When you do this, your perspective will change. You will learn to rely more on God, and He will begin to reveal His will and plans for you. We know what we're talking about kasi we did it many years ago as well. But first, you need to repent of all your sins and accept Jesus into your life. If you want to do this, follow me in this very simple prayer. O Diyos Ama, maraming salamat, Panginoon, na pinadala nyo ang inyong bugtong na anak ni si Jesucristo upang mamatay sa krus para sa aking kaligtasan. Father, forgive me now, I pray, of all my sins. I repent, Lord, and I turn away from lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Thank you, Father, that you're going to give me a new lease on life. You're going to give me a new start, Lord. I surrender everything to you, Lord. Lahat ng mga problema ko. It's all now in your hands. Thank you, Father, for what you're about to do in my life. I pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Kung sumabay kayo sa aming panalangin at isinorender ninyo ang inyong buhay kay Jesus, makakaasa kayo na lahat ng pangako niya na matatagpuan sa Biblia ay inyong makakamtan. Ang sabi ng propetang si Isaias, sumumpa si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang aking balak. Matutupad ang aking layon. Call us and share with us that very important decision you've just made. Our hotline number is 8737-0700. If you have prayer requests, you can post them on the Facebook page of the 700 Club Asia or on our website, cbnasia.org/media center. Use the hashtag TSCA Paano Haharapin ang Bukas. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Mula nang maging OFW ang ama ni Alan, ang kanyang ina ang nagpalaki sa kanilang 4 na magkakapatid. Ngunit ang naranasang disiplina ni Alan sa ina ay nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang puso. Ang routine namin, iniiwanan kami ng pera ng nanay ko pambili ng ulam. Kaya lang imbis na pambili ng ulam, ang gastusin namin, bili namin for ulam, binili namin ng chichirya, pang merienda. Nainggit kasi kami sa mga kalaro namin. Ngayon, na-discover ng nanay ko na ganun yung aming ginagawa. Tapos inuulam namin yung gatas, yung toyo. Nung na-discover na ganun yung ginagawa namin, napagpapalo kami ng medyo, masabi kong grabe. Kasi ang ginamit na ipalo sa amin ay yung buckles ng sintron. And I was just in grade 3 or grade 2 at that time. Kaya doon ako nag-develop ng sama ng loob kasi parang grabe naman para sa ganung edad yung aking naranasan na yun. Dito nagawang magrebelde ni Alan. Siya'y natutong magbisyo at magtanan ng iba't ibang babae simula sa edad na 16. Ito ay sa kabila ng kinagisnan niyang Kristiyanong pananampalataya. Wala akong personal na pagkakakilala at karanasan sa Panginoon, kaya rin ako walang takot gawin yung mga kasalanan ginagawa ko sa buhay. Nahumaling si Alan sa illegal na droga at nasangkot pa sa mga gulo. Di nagtagal, naging drop out na siya sa kolehiyo.
tangay ang perang pangmatrikula. Nung una kong ginawa yon, ang purpose ko lang, gusto kong sumakit yung ulo ng nanay ko sa akin. Gusto kong gumanti talaga. Na pag nakita niya sigurong nagkasira-sira ang buhay ko at sabihin ko malaki yung contribution niya, ba't ako nagkaganon, gusto kong sisihin niya yung sarili niya. Parang pakiramdam ko noon, nakaganti na ako. Sa gitna ng pariwarang buhay, nagpatuloy pa rin sa pagsisimba si Alan. Isang pastor noon ang kanyang ama. Dito siya unti-unting natauhan. Nung katagalan, parang doon ko rin nakita, mahal din naman ako ng nanay ko. Nilalabas ako sa kulungan, pinupuntahan ako sa barangay. Tapos yung tatay ko, sa kabila ng mga ginawa ko na yon, hindi ako sinumbatan. Hindi ako sinukuan ng aking mga magulang. Doon ko rin naman, kaya ako nagkaroon ng pagbabalik loob sa kanila. Nakadalo si Alan sa isang Kristiyanong pagtitipon kung saan tinanggap niya ang Panginoong Hesus sa kanyang puso. Magkagayon man, natangay siyang muli ng tukso at ipinagpatuloy ang mga maling gawain. Isang gabi habang nasa bar, nasangkot si Alan sa gulo at nakaranas ng panggugulpi. Kinabukasan, overnight nga kami sa presinto noon eh. Nung paglabas kinabukasan, binalikan ko yung aking naiwan na bag. Nagtaka yung guard. Sabi nung guard, "Oh, paano ka nakatayo? Akala namin nasa ospital ka kasi nasaksak ka ng 2 beses. Ako yung humila dun sa taong sumaksak sa'yo. So akala namin sa ospital ka." Sabi ko, wala naman akong saksak. Sabi niya, hindi. Nakita ko 2 beses kang sinaksak. And then, because of that, na-realize ko na parang binigyan lang ako ng Panginoon talaga ng chance na talagang ayusin na yung aking buhay. Kasi kung ako pala namatay nung gabi na yon, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. nagdesisyon si Alan na seryosohin ang relasyon sa Panginoon hanggang sa tuluyan siyang makalaya mula sa mga bisyo at kasalanan. Kasabay ng kanyang pagbabagong buhay ay naisaayos din ang relasyon niya sa ina. Andun yung talagang tunay na pagmamahal. Kapag talaga tunay ang pagmamahal, hindi sinusukuan. Ganon yung pagpapatawad at pag-ibig ng Panginoon. Hindi ako sinukuan. It's really not about your sin. Mahal ka ng Panginoon sa kabila ng pagiging makasalanan mo. Ako, masama yung ginagawa ko kay Lord, pero hindi niya ako para gantihan. Kung hindi, iniligtas pa niya ako talaga. Naging daluyan ng pag-ibig ni Jesus si Alan sa buhay ng maraming kabataan. Kalaunan, tinawag siya ng Diyos upang maging pastor. Taong 2014, nakapag-asawa si Alan at nabiyayaan ng 2 anak. Kasama ang buong pamilya na naglilingkod sa Diyos bilang pastor, si Alan ay namamahala rin ngayon ng isang private school sa Laguna na may misyong maibahagi ang pag-ibig ni Jesus na tanging nagligtas sa kanya. Si Lord, tagapag-ayos ng buhay yan, restorer yan . Actually, He makes all things beautiful. Kaya manampalataya lamang po tayo at sumunod sa Panginoon. Wow! Talagang our Redeemer lives. Amen. Diba? You could see naman how the Lord used all of those things na pinagdaanan ni Alan, no? Para iparamdam sa kanya yung tunay na pagmamahal. Grabe yun, He could have been dead na pala. Ano kaya, paano kaya, no? Milagro talaga. Yeah. Ng himala ang Panginoon. Sabi nga nila, the goodness of God sometimes is the one that really leads us to change. Yes. Yun ang nangyari sa buhay ni Alan. Yun lang masakit yung nagawa ng nanay niya na pagbugbog sa kanila. Well, not pagbugbog, yung pagpalo. No? Gamit yung bakil ng no? Oo, medyo, I mean, hindi naman ako nagmamalinis kasi nagawa din namin ng kay Kalilian noon. And I really regret it now. We didn't know the Lord yet, and ang dami kong nalang, so I'm guessing yan din nangyari sa nanay niya, na ang dami-daming problema. Tapos, ito pa yung mga problema ng mga dalang ng mga anak. No? So medyo
hindi na disiplina ng tama, no? Oo, kasi minsan pag may galit, yes, so dapat hindi sinasama. nagkakaroon ng abuso eh. So dapat ingat tayo. Kasi the Bible does teach discipline, pero it teaches, like you say, hindi dapat galit ng magulang. So parents discipline their children not to hurt them, but to make sure they understand the difference between right and wrong, to make sure the children do not go astray in their life's journey. At doon nakikita ng mga bata, kung pag nakikita nilang galit na galit tayo, tapos hindi natin nakokontrol ang ating emosyon, alam nila there's something wrong eh. Pero there's something wrong with us, hindi. Kaya nga si Alan gustong gumanti. Oo, diba? tama. But when parents do that, what they're doing, when parents discipline the children correctly, they're demonstrating their love for their children. The Bible in Proverbs 13, verse 24 says, "Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them." Nakita natin yan sa mga magulang ni Alan, lalo na sa kanyang ina na nag-aruga sa kanila habang nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanilang ama. Much like our God, who guides us along the right path with His rod and staff that comfort us. Ang sabi nga ni Haring David, "Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang." May pamalo si Lord. Pamalo, oo. The Word of God serves as His rod and staff. Okay? As our shepherd, Jesus cares for us. He leads us in the right way. He protects us from any danger, and He corrects us for our benefit and blessing. Kaya kung kayo man ay nasaktan sa uri ng disiplina ng inyong mga magulang, maaaring yan ay para din sa inyong kabutihan. Now, if you harbor ill feelings toward your parents as a result, manalangin tayo. Ilapit natin sa Panginoon ang inyong nararamdaman. Heavenly Father, Panginoong Diyos, tulungan ninyo ako maintindihan ang nangyari sa akin. Dahil sa aking mga magulang at sa kanilang pagpapalaki, Panginoon, meron akong galit, Panginoon, and gusto ko sanang mawala itong galit na ito. Lord, bigyan niyo ako ng kalinawan, ng pag-iisip, Lord. Kung hindi ko man naunawaan ang kanilang pagmamahal, turuan niyo akong umintindi, Panginoon. At kung may nagawa silang hindi ikabubuti ko, Lord, bigyan niyo ako ng lakas na magpatawad. Yes. Bigyan niyo po ako ng strength, Lord, to forgive, Lord. At maniwala na gagamitin mo ito para sa aming ikabubuti, Panginoon. Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng wisdom, paano ko ipakita sa kanila ang aking pagmamahal. How I can honor them during this time, Lord. May mga nanonood sa atin, meron kayong mga hinanakit sa inyong mga magulang. And the Lord is saying, lumapit kayo sa akin. You are weary and heavy laden. I will give you rest. I will give you rest and I will give you wisdom. Meron ding mga nanonood sa atin, may mga emotional hurts towards their spouses. Meron kayong mga hindi pagkakaintindihan. Meron kayong mga masasakit na salita na nasabi sa isa't isa. The Lord is saying, I am the Lord, your God, and I am the God who loves you unconditionally. Binibigyan kita ng lakas para makapagmahal ka in the same way. Ikaw ay maging daluyan ng aking pagmamahal na unconditional. The Lord is giving you the grace to forgive right now and to offer your marriage to Him because He can do with it what you have never even thought of. And the Lord is saying, I am by your side. Huwag kang mag-alala. Yes. Thank you, Father. Thank you, Lord. Felici, may nanonood sa atin ngayon. You were just diagnosed with something's wrong with your liver in the last 2 weeks. God is going to touch your liver now and begin the healing process towards that. The Lord is healing your liver right now in Jesus' name. Meron naman na nanonood sa atin, meron kang ear infection, napakasakit na ng iyong tenga. In Jesus' name, receive your healing. You're going to be healed right now in the name of Jesus. May isa pa, it's a problem pregnancy. Father, we ask that you would lay your hand now on that baby and cause that baby to come to complete the full term
Thank you, Jesus. Completely healed and well, and with a special anointing on that child's life, Father. In the name of Jesus, kapatid, stop worrying about your baby. Release the baby unto God. Say, Lord, he's yours. That baby is yours. This baby is yours, and you're going to watch over him. In Jesus' name, receive that blessing now. In Jesus' name. Yes, Mary, there are also those who have pneumonia and sore throat. The Lord is healing you right now in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Amen. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Hindi man lang niya nakita yung anak namin. 3 weeks na lang eh. Tagal-tagal na pinangarap magkaanak. Ilang taong kayo bago nagkaanak? 10 years po. Hindi na inabutan ng Pinoy caregiver na si Paul Castelvi ang inaasam-asam na anak matapos siya mapabilang sa 4 na Pinoy migrant workers na pinatay ng grupong Hamas noong October 7. Kwento ng kanyang asawang si Jovel, hindi agad nahanap ang katawan ni Paul at ilang araw pa niya bago nalaman na wala na ang asawa. Kasi ayaw ko pa rin pong maniwala. Sabi ko, gusto ko makita yung asawa ko. Kaso po yung pictures lang muna pinakita sa akin. Tapos nakilala ko lang po dahil sa tattoo, yung tattoo ng pangalan ko. At dahil hindi na makilala ang katawan ni Paul, ipinakremate na lamang niya ito at iuwi ngayong Disyembre. Mag-isa niya ngayon itinataguyod ang mag-iisang buwan pa lang na anak na lalaki. Nakipagkita ang Operation Blessing kay Jovel para makiramay at magbigay ng psychosocial intervention. Maliban dito, nagbigay rin ng Operation Blessing ng diapers, gatas at iba pang supply para sa kanilang anak. Tuloy-tuloy pa rin ang sanimpuwersang pagtulong ng Operation Blessing at CBN Israel sa mga naapektuhan ng giyera. Araw-araw ay nagbibigay ang grupo ng pagkain sa mga pamilyang internally displaced, habang nakahanda na ang tulong sa mga iba pang migrant workers sa Israel. Sa ngalan po ng buong CBN Asia na nakikiramay po kami sa lahat ng nawalan ng mga mahal sa buhay ng dahil sa mga ginawa ng Hamas sa Israel. So sad to see. Hindi maaabot ng ating pangunawa ang paghihinagpis ng biyuda sa pagkamatay ng kanyang asawa sa kamay ng mga rebelding Hamas. Subalit, meron tayong mapagmahal na Diyos na nakakaunawa ng kanyang pinagdaraanan. Hindi natin alam, kung paano, subalit dalangin namin na papalitan ng Diyos ng kagalakan ang kanyang kalungkutan upang walang takot na harapin niya ang bukas kasama ng kanyang baby. Kagaya ng naranasan ni Haring David sa gitna ng kanyang kalungkutan. Ang sabi niya, pinawi mo itong aking kalungkutan. Pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis. Kaligayahan ang iyong ipinalit. Name. The loss of a loved one after a prolonged illness causes so much pain. But when a loved one's life is abruptly taken away, the family is thrust into a turbulent sea of emotions. The waves of grief crash upon those left behind, causing shock, profound sadness, and even anger towards God. There are unanswered questions that make the journey through grief even more arduous, but we can always rely on God's mercies that are new every morning. The prophet Jeremiah wrote, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness." Thank you all for watching. We hope that you've been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more.
Ngayong bagong taon, sinasalubong ka ba ng bagong pagsubok? Nawalan kami ng bahay, ng sasakyan, tigil kami sa pag-aaral, and wala nang hope. Pagpasok ko ng kwarto niya, nandun yung gamit ng babae. Pumasok na save ko, okay, may nangyayari. Saan sila huhugot ng lakas at paano magbabago ang takbo ng kanilang buhay? Alamin sa Bagong Taon, Bagong Buhay! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.